Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, batas na magtatatag ng ligtas na evacuation center na magagamit sa panahon ng sakuna, pinagtibay ni Pangulong Marcos Jr. Student loan payment na magpapaliban ng pagbabayad ng mga utang ng mga estudyante, pirmado na rin ng Pangulo. Bilang ng mga Pilipinong may trabaho, tumaas nitong Oktubre ayon sa Philippine Statistics Authority. Pangulong Marcos Jr. nanguna sa inaugurasyon ng kauna-unahang Mobile Soil Laboratory, naturang proyekto makatutulong para mapaunlad ang mga magsasaka sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. At MMDA naghahanda na para sa holiday rush. Pamunuan ng MRT at LRT magpapatupad na rin ng adjusted operating hours simula December 16. Una sa ating mga balita, pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na magtatatag ng ligtas na evacuation center sa buong bansa na magagamit sa panahon ng kalamidad. Bukod dyan, nilagdaan na rin ng Pangulo ang student loan payment na magpapaliban naman ng pagbabayad sa mga utang ng mga mag-aaral. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa Live. Batas na may kinalaman sa pagkakaroon ng matibay na matutuluyan ang ating mga kababayan sa tuwing panahon ng kalamidad at moratorium sa gastusin ng mga estudyante ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umagang ito. Ganap ng batas ang panukalang Ligtas Pinoy Centers Act na nagtatakda ng pagtatayo ng mga evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad sa buong bansa. Sa ilalim ng kalalagdalang na batas ay matitiyak na may sapat na evacuation centers para matugunan ang pangangailangan ng ating mga mamamayang apektado ng kalamidad at iba pang uri ng emergency. Dagdag ng Pangulo na sa pamamagitan ng Ligtas Pinoy Centers Act ay matutugunan ang matagal ng apela ng DepEd na hanggat maaari ay maiwasan sana ang paggamit ng mga paaralan at silid-aralan bilang evacuation centers. I understand the appeal of the DepEd to refrain from using school grounds and classrooms as evacuation centers for prolonged periods of time. Schools are supposed to be sanctuaries for learning, creativity, and growth. They should not also bear the burden of being makeshift shelters. Ayon naman sa isa sa mga principal authors ng nilagdaang batas na si Senador Bongo, malaking tulong ang Ligtas Pinoy Centers Act lalo't sa pamamagitan ng batas na ito ay maaaring mabigyan ng komportableng pansamantalang matutuluyan ang mga kababayan nating tinamaan ng kalamidad. Kalakip nito ay ang pagpapabot din ng pasasalamat kay Pangulong Marcos kasunod ng ginawa nitong paglagda sa isinulong nilang panukalang batas. Malaking tulong po ito sa kakaikot ko po sa buong Pilipinas. Napansin ko po na pag merong bagyo, baha, lindol, sunog, walang komportable pong pagtitirahan ng mga kababayan natin. Kawawa naman po. So masaya po ako. Congratulations po. No? Salamat President Bongbong Marcos na nalagdaan na po itong batas na ito. Sa kabilang dakoy, nilagdaan din ng Pangulo ang Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergencies Act na naglalayong magbigay ng agaran tulong pinansyal sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapaliban ng paniningil ng student loans sa panahon ng kalamidad ng walang multa o interes. Ayon sa Pangulo, magkakaroon ng pagkakataong makarecover ang mga mag-aaral at kanilang pamilya na naapektuhan ng bagyo habang sila ay bumabangon at muling bumubuo ng kanilang mga buhay. Ikinatuwa naman ito ng mga mag-aaral na makakabenepisyo sa nasabing batas.
This law provides urgent financial relief by deferring student loan collections during and after disasters without penalty or interest. Malaki pong tulong to, especially po sa mga estudyante na less fortunate at given nga po na climate change is a huge issue po ngayon. So makakatulong po talaga to sa kanila. Oo, makakatulong to sa mga estudyante, lalo na sa mga estudyante of course sa salanta ng bagyo. Kailangan nila ng access pagdating sa education at kailangan nila ng breathing room as mentioned by the President. Kaugnay nito, Alan, ay nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa mga lawmakers na nasa likod ng pinirmahang mga bagong batas. Patunay ito ng kanilang pangako niya na bigyang prioridad ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nangangailangan. Yan ang latest mula dito sa Palasyo ng Malacanang. Ako naman si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Patuloy naman ang pagtutok ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapaunlad ng mga kababayan nating magsasaka. Kanina pinangunahan din ng Pangulo ang inaugurasyon ng kauna-unahang Mobile Soil Laboratory na makatutulong para mapahusay at mapaganda ang produksyon ng kanilang mga ani. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Princess, pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa kauna-unahang Mobile Soil Laboratory sa Pilipinas. Kanina mismo ang Pangulo ang nag-inspeksyon ng naturang laboratorio. Nakapaloob ito sa isang 10-wheeler truck na may mga makabagong kagamitan at pasilidad na susuri sa soil parameters sa mga magsasaka. Bagay na makatutulong sa mga ito sa wastong soil data para epektibong sa paggamit ng pataba, mapahusay ang ani at mapaganda ang kanilang produksyon. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito sa mga magsasaka para gawing masagana ang kanilang lupa na magbibigay daan para mapaunlad ang kanilang hanap buhay. Makapagtuturo rin ito sa kanila ng mga bagong kaalaman sa teknolohiya dahil magsisilbi rin ito bilang training facility. Higit pa riyan ang tulong ng naturang laboratorio para bumuo ng mga makabagong teknik sa agrikultura na ayon sa Pangulo ay makapagpapalakas pa ng sektor ng agrikultura at pagkamit ng food security sa bansa. Nakaangkla ang paglulunsad ng laboratorio sa direktiba ng Pangulo na paramihin pa ang soil testing sa bansa batay sa National Soil Health Program ng pamahalaan. Princess, nagkakahalaga ng 38 million pesos ang kada mobile soil laboratory at ayon sa Department of Agriculture ay inaasahan pa yung pagpapasinaya sa 16 na iba pa sa susunod na taon na nakatakda namang ikalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. At yan muna ang latest, balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong Oktubre. Batay sa report ng Philippine Statistics Authority, PSA, inaasahan namang magtutuloy-tuloy yan dahil sa masiglang economic activities ngayong holiday season. Si Crisel Insigne ng IBC sa Balitang Pambansa. Crisel. Alan, mula sa 95.8% noong October 2023, mas tumaas pa ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa bansa ngayong October 2024 na naitala sa 96.1% o 48.16 milyong mga Pilipino. Bumaba naman ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa 3.9% mula sa 4.2% noong October 2023. Habang ang underemployed ay bahagyang may pagtaas sa 12.6% mula sa 11.7% kumpara noong October 2023. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Paliwanag ni National Statistician Yusek Claire Dennis Mapa, ang naging pag-usad ng bilang ng underemployment rate ay epekto ng sunod-sunod na bagyong nanalasa sa ilang lugar sa bansa, partikular na ang bagyong Julian, Christine at Leon na nakaapekto sa fishing activities na nagresulta ng pagiging matumal na pagpapalaot ng mga mangingisda. Bukod dito, ilang mga manggagawa rin daw kasi ang kinukonsidera ang pagkakaroon ng extra job na nagresulta ng longer working hours para magkaroon ng mas mataas na sweldo. Bagay na kabilang daw aniya sa tinatawag ng ahensya na invisible underemployed. Pagbibigay diin ng PSA, ang resultang ito ay inaasahan ngayong panahon ng tag-ulan. Pero pagpasok ng Disyembre, makikitaan pa ito ng mas magandang resulta na may mataas na unemployment rate dahil sa masiglang economic activities ngayong holiday season.
Rizal Insigne ng IBC News para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Crizel Insigne. Magbibigay ang Japan ng 611 million pesos na halaga ng defense equipment sa Pilipinas. Kabilang sa ibibigay ng Japan ay ang mga rigid-hulled inflatable boats, coastal radar systems at iba pang kagamitan na magpapaangat sa kakayahan ng Philippine Navy. Isa lang ang Pilipinas sa 4 na bansa na kinikilala ng Japan bilang recipient o tatanggap ng kanilang Official Security Assistance o OSA para yan sa taong ito. Ito na ang pangalawang OSA na natanggap ng Pilipinas mula sa Japan. Una nang nagbigay ang Japan ng 235 million pesos sa Pilipinas noong 2023 upang ipambili ng coastal radars. Ang bagong OSA ay nilagdaan mismo ni DFA Secretary Enrique Manalo at Japanese Ambassador Endo Kazuya kasama si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Pinuri naman ng liderato ng Kamara ang inisyatibo ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ibayong pagbangon ng Marawi City at ang pinakabago riyan ay ang kanyang pagbuo ng Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation and Development. Iyan ay sa ilalim ng Executive Order No. 78 na inaasahang makatutulong para mapabilis at gawing mas epektibo ang mga proyekto at programa ng pamahalaan sa lugar. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nararapat lamang na mabigyan ng naaayong rehabilitasyon o rehabilitation process ang mga taga-Marawi at tiyak na maisa sa katuparan ito sa ilalim ng binuong bagong tanggapan ng Presidente. Sabi ni Romualdez, patuloy lamang ang hakbang ng Presidente sa pagtupad ng kanyang mga pangako sa ilalim ng kanyang administrasyon, hindi lang para sa Marawi, kundi sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang Mindanao Sulon naman na si Congressman Zia Alonto Adjong, pinasalamatan din ng Presidente sa pagbuo ng OPA-MRD na tiyak na lubos na aniyang makatutulong sa mga residente sa lugar. Naghahanda na ang MMDA para sa inaasahang holiday rush. Sa katunayan, simula sa December 20, papayagan na po ang mga provincial bus na makadaan sa EDSA. Si JM Pineda ng IBC sa Balitang Pambansa. JM. Nga para sa ating mga commerce na simula sa 20 ay papayagan na ng Development Authority o MMDA na makadaan sa EDSA mga provincial bus na galing north at south. Malaking kumana ito para sa mga mananakay ngayong decision. Dagdag kita na rin sa mga bus operators at company sa kaso ng MMDA mula December hanggang 20 alas sabi hanggang alas 2 ng umaga sila makadaan sa pagdating sa 26 hanggang sa pagpasok ng bagong taon 24 oras silang makakadaan sa EDSA. Balik naman sa 10 p.m. to 5 a.m. ang biyahe nila sa EDSA January 3 hanggang kung lamang ang route pinaganang MMDA para sa mga bus na galing sa north samantala ang ITX na ng ruta na mga galing sa south. Kailangan ng MMDA 45 bus terminals sa isa kung saan higit 2,000 provincial bus sa buong Pilipino. Ako ay ang pinada ng IC13 para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, JM Pineda. Simula naman December 16, palalawigan ng MRT-3 at LRT Line 1 at 2 ang kanilang operating hours. Ito ay para mas maraming pasahero ang makabiyahe sa Pasko at Bagong Taon. Magiging mas maaga ang pagbubukas at mas late naman ang pagsasara ng operasyon ng mga tren. Mula December 16 hanggang 23, magsisimula ang unang biyahe ng MRT-3 sa North Avenue ng 4:30 a.m. at 5:05 a.m. sa Taft Avenue. Ang huling biyahe naman ay 10:34 p.m. mula North Avenue at 11:08 p.m. mula Taft Avenue. Nagpasalamat ang Justice Department sa Timor-Leste Court sa muling pag-aproba sa ikalawang extradition o extradition request laban kay dating Representative Arnolfo Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, may tuturing itong tagumpay para sa sambayan ng Pilipino at testamento para sa pamahalaan sa pagkamit ng hustisya. Matatandaan na si Teves ay isang designated terrorist sa Pilipinas
at tinawag ding fugitive ng gobyerno dahil may nakabinbin itong kasong murder, attempted murder at frustrated murder sa korte kaugnay ng Pamplona Negros Oriental Massacre. May inihanda ang DOLE na job fair para sa displaced POGO workers sa Laguna. Isasagawa ito sa Ayala Pavilion Mall sa Binyan City kung saan aabot sa 4,000 ang bubuksan na trabaho sa isang special job fair. Kabilang sa mga trabahong alok ay production operator, cashier, sales clerk at iba pa. Samantala, tuluyan ng naipa-deport pabalik ng China ang 187 POGO workers na walang legal na dokumento para magtrabaho dito sa bansa. Ayon kay PAOK Executive Director Yusek Gilberto Cruz, ang mga ito ay pawang mula sa mga sinalakay na POGO Hub sa Lapu-Lapu City, Bamban, Porac at Metro Manila. Kasabay sa deportation ay ang blacklisted na rin sila o hindi na makakatungtong muli dito sa Pilipinas. Nasa 190 sana ang bilang ng ide-deport kahapon pero naiwan muna ang 3 dahil sa nakabinbing kaso. Susunod silang pauwiin sa China oras na matapos ang kanilang verification process. Ngayong araw naman ay nakatakdang pauwiin sa Indonesia ang nasa 12 Indonesian nationals. Una lang ipinag-utos ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat wala ng operasyon ng POGO sa katapusan ng 2024. 4 ang patay habang 25 naman ang sugatan ng magkarambola ang mahigit 20 sasakyan sa northbound lane ng Katipunan Avenue flyover. Batay sa pahayag ni Police Captain Napoleon Cabigon, Traffic Sector 3 Commander, sinabi ng pahinante ng wing van truck na nawalan daw sila ng preno habang paakyat ng flyover pasado alas 6 kagabi. Agad na tumakas ang driver ng truck ngunit agad din siyang natunto ng mga pulis sa kanyang inuupahang bahay sa Diliman, Quezon City. Posibleng maharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to property ang driver ng truck. Dumipensa ang Department of Health sa isyu ng mga nasayang na gamot na nagkakahalaga ng mahigit 11 billion pesos. Sa panayam na Radyo Pilipinas, sinabi ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na marami na kasi ang ayaw ng magpabakuna at magpa-booster ng COVID-19 simula nang mawala ang pandemya. Dagdag pa niya rito ang pagbili noon ng private sector ng bakuna kung kaya't nagkapatong-patong ang supply nito. Bukod naman sa mga bakuna kontra COVID-19, may mga dialysis solution din na ibinigay sa DOH ang nag-expire agad dahil sa mas maigsi sa 6 na buwan ang expiry date. Simula Enero ng susunod na taon, ipatutupad na ang dagdag singil sa kuryente kasunod ng pag-aproba ng Energy Regulatory Commission, ERC, sa collection para sa recalculated trading amounts ngayong taon. Ang mga consumer sa Luzon at Visayas ay magkakaroon ng dagdag na singil na 0.124 pesos bawat kilowatt per hour, habang 0.033 pesos naman kada kilowatt per hour. Sa Mindanao, ang nasabing bayarin ay huhulugan sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Ito'y matapos na aprubahan ng ERC ang koleksyon ng 70% mula sa Recalculated Trading Amounts o RTAs para sa buwan ng Pebrero at Marso ngayong taon. Ayon sa ERC, nagkakahalaga ito ng 3.05 billion pesos kung saan sisimulan ang koleksyon sa 2025 kasunod ng mga isasagawang pag-usuri sa pagsunod sa mga alituntunin. Before na mahagi ng 10 fiberglass reinforced plastic boats sa mga mangingisda sa Subic. Si Rhea Pabelonia ng Philippine Information Agency, Gitnang Luzon, sa Balitang Pambansa. Namahagi ng 10 fiberglass reinforced plastic boats ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa mga mangingisda sa Subic, Zambales. Kabilang sa mga benepisyaryo ang 9 na Fisher Folk Association at isang individual.
Ayon kay BIFA Regional Director Wilfredo Cruz, ang mga bangka ay binuo mismo ng mga samahan sa loob ng 10 hanggang 15 araw kung saan aabot sa humigit kumulang 900 mangingisda ang inaasahang makikinabang. Layunin ng programang ito na papalakas pa ang hanay ng mga mangingisda sa West Philippine Sea na itinuturing ng mga bayaning nagbibigay ng pagkain sa hapagkainan sa kabila ng banta sa kanilang seguridad. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang Pangulo ng Samahan at Ugnayan ng Mangingisda ng Matain na si Danilo Agustin sa natanggap na tulong mula sa BIFAR. Aniya, malaking bagay sa kanilang grupo ang naturang 30 talampakang bangka upang maparami ang mahuling isda nang sa gayon ay lumago ang kanilang kita. Samantala, sinagot ng Department of Labor and Employment ang sahod ng mga mangingisdang gumawa ng kani-kanilang mga bangka sa ilalim ng tulong pangkabuhayan sa ating mga disadvantaged, displaced workers o TUPAD. Mula sa Philippine Information Agency, Gitnang Luzon. Maraming salamat, Rhea Pabelonia. Labis namang ikinatuwa ng ilang mga residente ang pagbubukas ng Kadiwa ng Pangulo Kiosk sa Metro Manila. Anila, makakamenos na sila ng gastusin lalo na sa bigas dahil maari na nila itong mabili sa halagang 40 pesos bawat kilo. Isa ang bigas sa mga pangunahing pagkain ng mga Pilipino na hindi pwedeng mawala sa pagkainan. Malaking tulong din daw ito yung isinagawang programa para makabili pa sila ng karagdagang pagkain para sa kanilang pamilya tulad ng karne, isda at mga gulay. Hirap. Mas importante din yung nakakaminos tayo dahil siyempre para yung mga discount natin doon sa mga mahal na bigas, naibibili natin ng ibang bagay, ibang gulay o isda man para kompleto yung pagkainan. Patuloy naman ang pagikayat ng Cooperative Development Authority ng Mimaropa sa mga asosasyon na maging kooperatiba. Si Dennis Nebreho ng PIA Mimaropa sa Balitang Pambansa. Hinihikayat ng Cooperative Development Authority o CDA sa rehiyon ng Mimaropa ang mga rehistradong asosasyon na magkonsidera na maging kooperatiba upang makinabang sa mas malawak na benepisyong pang-ekonomiya at panlipunan. Binigyan diin ni CDA Mimaropa Regional Director Alberto Sabarias ang inisyatibang ito sa pinakahuling kaapihan sa Bagong Pilipinas sa Calapan City. Ibinahagi niya na aktibo ang kanilang tanggapan sa pakikilahok sa mga sesyon ng mga sanggunian tulad ng Sangguniang Bayan at Sangguniang Barangay upang ipahayag ang mga pakinabang ng pagiging isang kooperatiba. Meron po sa tanggapan na nandyan po yung ating Provincial Coordinator ng Cooperative Development Authority at para po kayo ay gabayan. Huwag po kayong maniwala na mahirap po ang magparehistro sa CDA. Dati po mahirap pero this time malaki po yung pwedeng maitulong ng aming tanggapan para po lahat kayo ay matulungan bilang isang kooperatiba. Ipinaliwanag ng CDA na bagamat nakadepende ang tiyak ng mga benepisyo sa uri ng kooperatibang itatayo, lahat ng kooperatiba ay may iisa at pangkalahatang layunin, ang iangat at pagandahin ang kalagayang pang-ekonomiya, panlipunan at pang-edukasyon ng mga miyembro nito. Sa rehiyon ng Mimaropa, may 1,418 kooperatiba na ang narehistrado sa CDA na nakapagpakita ng patuloy na pagtanggap sa modelong pang-organisasyong ito bilang paraan ng pagpapalakas sa mga komunidad at pagsulong ng mga lokal na ekonomiya. Patuloy na hinikayat ng ahensya ang mga samahan na tuklasin ang pagbuo ng kooperatiba na binibigyan din na hindi lamang ito nagdudulot ng paglago ng ekonomiya kundi pinaglalapit din ang mga miyembro ng komunidad at pinalalakas ang pagtutulungan sa isa't isa. Mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa, Dennis Nebreho para sa Balitang Pambansa. Kauna-unahang Barangay Health Workers Summit sa Iligan City, idinaos si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa Balitang Pambansa.
Matagumpay na naisagawa ang kauna-unahang Barangay Health Workers Summit sa lungsod ng Iligan sa pangunguna ng Department of Health, katuwang ang pamahalang panlunsod ng Iligan at mahigit 100 barangay health workers. Layunin nito na pahusayin pang tungkulin at responsibilidad ng mga barangay health worker bilang mga health promotion officers sa komunidad alinsunod sa Universal Healthcare Law o UHC. Nag-angkla ito sa Bagong Pilipinas campaign sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan tinitiyak ang proteksyon at binibigyang pansin ang bawat health workers sa bansa. Ang atong main objectives nato karon sa atong DHW is mas streamline nato, no? Especially ang ilang rules and responsibilities as barangay health workers. Isip sila ang atong mga health promotion officers sa atong komunidad karon sa atong Universal Healthcare Law. Kinilala naman ni Iligan City Health Office Medical Officer Dr. Ardel Castañeda Padayhaga ang pagsisikap ng mga barangay health workers sa lungsod bilang tagapaghatid ng mga pangunahing programa ng DOH. With the achievements and accomplishments of Iligan City for the past years, barangay health workers, sila talaga yung backbone, sila yung nagbahay-bahay on the health priority programs of the DOH. Samantala, batay sa tala, tinatayang nasa 16,000 ang bilang ng mga barangay health workers sa buong rehiyon ng Northern Mindanao, kung saan nasa 50% lamang ang accredited sa local health board. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Iligan, Sharif Timhar para sa Balitang Pambansa. Binuksan na sa publiko ang panibagong National Museum of the Philippines sa lungsod ng Davao. May Balitang Pambansa si Rudolph Ian Alam ng PIA Davao. Isang natatanging museo na ang disenyo ay hango sa prutas ng durian ay binuksan sa Davao City. Matatagpuan sa People's Park ng Davao City, ang National Museum of the Philippines Davao ay ika-17 National Museum sa bansa at ika-4 sa Mindanao. Dito sa Davao, ang isang napaka-special na bahagi nito ay amin pong ginapakita ang yaman ng kultura at hindi lang ng kultura ng natural heritage ng Davao Region. Ang museo ay mayroong 6 na palapag at 3 palapag ng gusali ay may thematic na exhibits. So ang konsepto nito, bawat floor, meron po tayong 3 floors na kung saan ang second floor ay tungkol sa natural history ng Davao. Yung third floor ay may kinalaman po sa rituals in the life cycle. Ang pangalan na ng title ng aming exhibition ay Kabilin. Ito ay may kinalaman sa mga indigenous peoples. Yung ika-4 na floor ay ito yung textile exhibit namin. Lahat po ng mga tela, mga ornaments ng ating pong mga tao dito sa Mindanao. At yung isa doon ay artwork naman sa kabilang side. Bukas sa museo Martes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa PIA Davao Region, Rudolph Ian Alama para sa Balitang Pambansa. At bago po tayo magtapos, maraming salamat sa Anak TV Awards sa pagkilala po sa mga programa ng inyong People's Television. Princess, dyan ako galing kanina bago ako magpunta rito sa studio. At dyan naman po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.